Hello mga ka-investor, Aaron nga pala and welcome back sa ating YouTube channel. Ito nga pala yung ating uh, Philippine stock portfolio. Tingnan natin yung performance nito. So as of right now, meron tayong almost 185,000. So out of that 185,000, ang sabi dito mga ka-investor is lugi tayo ng 3.34%. Pag-usapan natin kung bakit, no. So hindi na masama, 3.34 sa crypto, around 11% yung lugi ng portfolio natin, okay? Now, mga investor, pakita ko lang sa inyo na net, not, let's go with percentage. Always use as percentage. So, worst performer na rin, syempre, alang iba is kundi yung all home, lugi tayo ng 34%. Kung mapapansin nyo, nung nakaraan, sinabi ko na sa inyo na yung mga pension, sabi ko sa inyo, SSS, GSIS, basta sinabing pension fund, nag-i-invest sa stock market. Ibig sabihin, yung mga perang kinocontribute natin, ini-invest nila. Okay? Ngayon, SSS, naglagay yan ng pera sa all home. Ang laki ng nilugi nila. Siguro 80 to 90% yung lugi. Siguro nasa, not totally, if I got it correctly, siguro around 70. Magdi-deep dive ako, pero nabasa ko yon, ang laki. Ang laki ng nilugi nila. Ibig sabihin, yung perang nilagay natin sa SS, ininvest lang nila. Pero dahil hindi nga nila pera yon, syempre nakapag-aral sila yung mga professional, di ba? Pero makita mo, ang laki ng nilugi ng all home. Grabe, 0.65, baka nga madilis pa to sa Philippine stock market. It's really a loss cause. So, ako kasi what I'm doing is I follow the people who is really good. So parang medyo may kasamang copy trading pero iniintindi ko rin yung valuation. Ang importante kasi doon nakikita mo na tumataas yung earnings nila, 'di ba? Nagbibigay sila ng dividend. So ayun, ang laki ng nilugi nito. Pero dahil nga ang all home kasi para siyang cyclical stock siya. Ano ibig sabihin ng cyclical? Malakas bumaba, malakas tumaas. Kasi nga syempre all home, ang sabi ko 'di ba, para siyang IKEA. Siya yung IKEA ng Pilipinas. Okay, Wilcon Depot. Yun yung Depot ba ang ano niya? Basta Wilcon Depot yung mga furniture store. Yun yung main competitor niya. Ang Wilcon Depot is part ng PSEI, Philippine Stock Exchange, 'di ba? Index. So, syempre ito yung umaasa ako na talagang ito magta times 5 times 10 ang target ko sa presyo nito. Pero wala talagang hindi pa siya umaangat. Tas JJ Summit pangalawa, laki rin nalugi natin 21%. 'Di ba? Sa crypto meron tayong 68% na lugi, no? So, yung mga ganito hindi ko na iniinda to. So, JG Summit is still one of the best companies. So, John Gokong Wei to, no? JG. Marami silang hawak, holding company to. Same with TFHI. TFHI down tayo ng 20%. TFHI is under Ramon Ang. Okay, so wag kayong this is what investing talagang may ups and downs. Pero gusto kong ipakita sa inyo, 1 year pa lang natin ginagawa to. Okay? So ito, 'di ba, sabi ko sa 5,000 per week, so 20,000 per month. So pinapakita ko sa inyo yung kapangyarihan ng dollar cost averaging or understanding if the market is low. Kunyari, may 1,000,000 ka. Kailangan maintindihan mo kung mataas o mababa ba yung market. Is it a good time to buy? Kasi kung may 1,000,000 ka and then way back 2018 mo hawak yun, kunyari, may minana kang 1,000,000. At 2018, gusto ko mag-invest sa stock market, nilagay mo lahat. Ito yung 1,000,000 na yun. Current price na ngayon after 6 years, siguro negative 50 to 70% ang lugi mo. Maniwala ka kasi 2018 is the top of the market. Ibig sabihin, sobrang taas ng valuation. I'll give you an example. Siguro yung let's say sapatos, no? Noong 2018, itong sapatos na to, worth 1,000,000 siya. Okay, per peraso. Tapos, ngayong 2024, yung valuation ng sapatos na yon is less than 70%. So, 1,000,000 mo siya nabili, nasa 300 na lang. 300 to siguro 80%, depende sa stocks na tinitingnan mo. So, yung sapatos na yun, around 200 to 300,000 mo na lang pwedeng ibenta ngayon. Yun na lang yung value niya sa market.
it's the same thing sa stocks. So, yung valuation ng mga ng hindi lahat. Like Vistaland, Union Bank, yan yung malaki yung binaba. Security Bank, ang laki ng binaba, halos 50%. 50 to 80% yung nilugay. Mega World, from $8, siguro $8 the maximum ngayon. $1 na lang siya. $1, sorry. From 8 pesos, nasa 1.72 na lang siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan maintindihan mo kung nasaan tayo sa market. The higher the valuation, the higher the risk. Kasi ang gusto ng mga tao, pag mataas na tsaka sila bibili. No, you should do the opposite. Being contrarian. Kasi it works for me. Nakabili ako ng Petron around 2.5 pesos. Nakabili ako ng EEI, like 50 centavo lang. Ngayon, almost 4 to 5 pesos na siya. Or 2.5 ata. So, ayun yung sinasabi ko na pag mababa, tsaka ka bibili. Okay? So, biggest loser natin itong mga to. Punta tayo sa biggest winner. Ipapakita ko sa inyo yung explosive. Converge. Converge is almost $15. Nakita nyo, tubo natin 83%. Diba? Isipin mo, puhunan natin maliit lang. Ito yung sinasabi ko, wala akong puhunan. Pero kung may puhunan akong malaking pera, I can make a lot of money in Philippine stock market and crypto. Kasi I understand it better than the US stock market, no? So, Converge is 83%. Grabe yung tubo, grabe yung percent ng tubo natin, no? So, ayun. Biggest performer next is RFM. Next is 30%. Next one, 29% is medyo Globe Telecom. Lahat ng telecommunication rallied. Naman sa PLDT, di ba? Converge, PLDT, and Globe. Kasi they nagtala sila ng mataas na earnings, no? Okay? So, ayun. Nakita na natin yung portfolio natin. Punta naman tayo sa news. Ito, Korean chipmaker plans to exit PSE. So, ang sabi dito, this was the exit, third exit this year. As challenging, sabi dito, as challenging market conditions dampen. SFA Semicon Philippines Corp. SFA, no? Ang market cap nito mababa lang to buy out the semiconductor manufacturer minority shareholder around 454 million peso. Okay? Bulok na kumpanya to. I mean, maliit na kumpanya. Not totally bulok, but maliit. So, Korean company siya, no, na chip maker. Binibenta na nila yung yung all ng assets nila. Okay? So, it's actually a big hit sa atin kasi syempre Pilipino tayo. And ang gusto natin magkaroon ng maraming investment para umunlad, no? Kasi alam ko agree kayo dito na living in this country really sucks. Lalo na kung kagaya ko na nagtatrabaho lang, 'di ba? Hindi naman tayo mayaman. So, I feel you. So, ito isa tong dagok sa atin, no? Although less than 1 billion siya, pero it's really hard na ang gusto natin makita pumapasok yung investment, hindi palabas. But sadly, ayun lang isa sa mga importanteng news. Pangalawa, hindi ko nabanggit sa inyo, ano lang natin to. Ayan, PSEI advances as US Fed readies rate cut. Kung napanood niyo na yung crypto portfolio natin, crypto video natin for this week, nag-rally ang crypto. Matindi ang rally niya kasi yung US magka-cut ng 2.25 basis points sa September 18. Now, ito naman, Philippine Financial Research Manager, si Tatyanko, ang Pilipinas, nagbaba na siya ng 0.25. So, punta tayo dito. Ang highest federal rate, lagi ko binabanggit to guys, kasi importante ito. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pag nag-cut sila ng interest rate, there's a chance na mag-crash yung stock market. I mean, the higher the interest rate, the federal interest rate, the higher the chance na there will be a stock market or a crypto recession. Okay? Yun. It's based on history. Sabi nga nila, history does not repeat, but it does rhyme. Okay? So, ngayon nagbababa na.
Pag nagbababa yung Federal Reserve, that's the time nagkakaroon ng stock market crash based on history. Okay? So, etong ano natin, highest niya ay 6.5, 6.25 tayo ngayon. Nagbabasa ng 25 basis points. Okay? Kaya sabi ko nga it's a really good time to buy right now. It might go down more, sabi ko sa'yo, pero ang daming magagandang Philippine stock na talagang lugmok, lagapak. Ngayon, 2 linggo ko, halos pangatlong linggo na subukas, gagawa ulit ako ng video ko for this week. Pero 2 linggo akong hindi gumawa. So yung video na to is intended for August 9 and August 16 natin, mga ka-investor. So, $10,000 yung puhunan natin, yung allocation natin for these 2 weeks. Diba? Each week, kung mapansin nyo dito, 5,000 allocation, ha? Weekly allocation. So, 2 weeks natin, that is 10,000. Okay? So, dito ko ilalagay yung 10,000 natin. Hatiin ko siya sa 4 na stocks. Okay? Mga ka-investor, hindi to financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. Okay? Number 1 is Philinvest. No? Philinvest, isa siya sa mga real estate company, commercial real estate company siya, mga condo, mga subdivision ang hawak nila. No? So, naniniwala ako, it will really go up kasi infrastructure, tandaan mo, developing country ang Pilipinas. Plus, ang baba ng PE ratio natin compare mo sa US. US is overvalued, around 25 PE ratio nila. Price to earning ratio yon. Ito, nasa 5 to 10 lang ang Philinvest. I think, pakita ko sa inyo. Philinvest, PE ratio is 4. Imagine mo, 4 lang yung PE ratio nyo. Di ba? Hindi tayo over-leverage, kaya ang ganda sa Pilipinas. Hindi, ang Pilipinas kasi hindi man siya nagka-times 10, times 20 yung presyo, pero you will receive dividend. Yun ang gusto ko sa Pilipinas. Kasi majority ng stock sa Pilipinas is matured companies. Hindi tayo growth companies. Sabi ko, stagnant na tong Pilipinas kasi majority ng Pilipino is worker. Kagaya ko, kahit alam ko na yung gawin, hindi naman ako makahawak or makapag-invest ng malaking pera. So, it's really nothing that I can do. I'm really looking forward into the crypto sector, no? Kasi mas mataas yung gumalaw ang presyo doon. So, pangalawa, may iba tayo, mabalik ako. So, TFHI. Si Ramon ang may hawak nito, holding company to. Pwede nyo i-search to. Kung makita nyo, PE ratio is negative 2, no? Negative pa siya. Ang laki ng earnings nito, nasa billion. Ayun, nakita mo ang trillion ng earnings niya, 1.6. Nakita mo, 2023 earnings niya is 1.4 trillion. Pero nalugi sila ng 2 billion. Yun yung pangit. It doesn't matter kahit gaano kalaki yung revenue nyo, kung lugi kayo, it doesn't make sense. Okay? Pero naniniwala ko makakabawi itong company na to. So, pangatlo, another 2,000, pangatlo ko is Monde. Okay? Siyempre, alam niyo yung Monde, maraming kasi, yung Mamon, maraming hawak na company yan, maraming hawak na pagkain yan. Okay? So, pwede nyo tignan kung ano yung mga pagkain yan, na hawak niyan. And Pilipino mahilig kumain. Okay? So, Monde is, ilalagay ko to sa 2,500. Next one is Union Bank. Isa to sa pinakagusto kasi pro-crypto ang Union Bank, kaya gusto ko siya. So, I'll open a bank sa Union Bank. Gagamitin ko siya, no? Ayun, 2,500 din dito. Nagbigay sila ng dividend, no? 27%. Mataas yung PE ratio nito kasi nga, instead of pera, ang ginawa nila, stocks dividend, no? Stocks yung pinamigay nila. Kaya nagkaroon ng price capitulation. Marami nagbenta, nag-take profit. But that's okay for me. So, ito lang. So, idadagdag ko na lang to. Hindi ko na ipapakita kasi kailangan pa i-calculator, no? So, just a quick recap. Vistaland, 2,500. Union Bank, 2,500. TFHI is 2,500. Philinvest is 2,500. Doon ko nilagay yung 10,000 na allocation natin. So, guys, kapit lang. Nag-start tayo November 2023. Target natin is November 2028. Gusto ko ipakita sa inyo yung kapangyarihan ng dollar cost averaging. Dollar cost averaging is good kung mababa yung market. Pero pag sa taas ka nag-dollar cost, it's really nonsense. Kung may pera ka, tas sobrang taas ng market, it's better i-time deposit mo siya, i-invest mo sa government bonds or other vehicle na high liquidity. But to make sure that i-invest mo siya sa, kumbaga, 80-20, 80% mo nasa savings lang, 20% lang ilalagay mo sa market. Kasi nga mataas eh. Okay, you always check valuations.
Kailangan maintindihan nyo yun. So, ulitin ko, hindi to financial advice. Ako nga pala ulit si Aaron. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na to, kindly like and subscribe. And huwag kayo aalis. Bilalabas na video dyan, i-click nyo yung crypto portfolio natin and yung US portfolio natin na market performance for this week. Salamat sa panonood and click na guys. Manood na tayo.